At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. So pasensya na ngayon lang, sobrang tagal kong nawala. Tapos eto, late pa sa pagre-release ng chapter 191. Pero ayan nga guys, ay pasensya na. Pero eto na ulit, si chapter 191 ni One Punch Man natin. So ayan, bago tayo magsimula, ay katulad po ng dati, kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ayan lang naman po at ulit, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa resignation na ginawa nito ni Sekingal. At eto ay ibinabalik niya na ngayon itong kanyang artificial na kamay at artificial na mata dyan sa Hero Association. So kaya nga dito nagugulat itong mga executive dahil nga sa sinabi o sa ginawa nito ni Sekingal. At then ay dito medyo kagulo ngayon itong mga executives. At ang sabi nga nila dyan na yung mga heroes nga dito sa Hero Association pa isa-isa nang nawawala eh. Tapos eto si Sekingal, isang executive, ay mawawala rin. So kaya nga dito itong si Makoy, basa-basa niya ngayon itong resignation na binigay nga nito ni Sekingal. Sabay biglang sabi niya dito na teka lang, itong resignation na ginawa ni Sekingal, parang timing na timing yan ah. Hindi raw kaya itong si Sekingal ay nirecruit na rin ng Neo. So yung Neo nga kasi yung kalaban ng Hero Association. So isa pang organization nga yan. At then kaya naman dito salita na itong si Sekingal. At ang sabi niya nga dito na wala nang point para pa itago niya o isikret niya nga itong pagre-recruit sa kanya ng Neo. So ibig sabihin, tama, talagang na-recruit itong si Sekingal ng Neo ng kalaban na kumpanya o organization para magtrabaho sa kanila. At so dito tuloy ngayon nito ni Sekingal na pagdating sa pagsusupport sa mga heroes at pati na rin sa pag-ensure sa kaligtasan ng mga citizen, ay sino nga raw ba yung mas higit o yung mas lamang na organization? At sino rin daw ba yung merong mas magandang sistema? At higit sa lahat, sino yung mas may future? So dito napagtantungan ni Sekingal na ang mas may future ay etong Neo organization kumpara sa Hero Association. So kaya siya lumipat dun sa kalaban nga na org. So kaya nga dito ay biglang napareact na etong si Makoy. At ang sabi niya nga dyan na teka lang, masyadong seryoso etong move na ginawa nga ni Sekingal. Kasi nga isa siyang executive tapos bigla siya lumipat dun pa sa kalaban na organization. So kaya dito duro-duro ni Makoy at ang si Sekingal. At ang sabi niya nga dyan, di ro ba nahihiya, hindi nakokonsensya itong si Sekingal sa ginawa niya. Binetray niya itong mga kasamahan niya, sabing ganyan ni Makoy. At ang tuloy pa nga dito ngayon ni Makoy na hindi raw kaya itong si Sekingal ay binigyan siya ng magandang posisyon dun sa kalaban o sa Neo organization kapalit ng pagbebenta dito sa Hero Association. So ibig sabihin ay hindi raw kaya itong si Sekingal nagbigay ng mga information na mahalaga patungkol sa Hero Association kapalit ng magandang posisyon doon nga sa may Neo. So dito naiinis itong si Sitch kasi nga kung ano-ano na yung pagbibintang at saka yung pag-iisip ng masama na ito ni Makoy dyan kay Sekingal. So syempre alam natin na matino itong si Sekingal. But then ay dito ngayon tingin si Sekingal kay Makoy at sagot siya. At ang sabi niya nga na hindi nga siya ganun. Hindi daw siya nagbibigay ng anumang information patungkol sa Hero Association para lang magkaroon ng magandang posisyon o ng mataas na posisyon dun sa kalaban na organization sa Neo. At saka isa pa ay matagal na nga raw siya nagtatrabaho sa organization Kaya kung sino man daw yung taong gumagawa ng ganun ay hindi raw mapagkakatiwalaan yun, sabi niya ganyan, kahit saan pa yun pumunta, sabi niya ganyan. But then ay dito na patingin na itong si Makoy dito kay Sekingal. At ang sabi niya nga dyan na joke lang, huwag masyadong isa puso o dibdibin ganyan ni Sekingal itong sinasabi dyan ni Makoy. At ito, sagot lang si Sekingal at ang sabi niya nga dyan, di okay lang daw, sabi niya ganyan. But then ay dito nga paalam na ngayon ang tuluyan itong si Sekingal. So hindi na naawat, alis na nga dyan itong si Sekingal. At after niya ay baling na ngayon itong si Makoy dito naman kay Sitch. At ang sabi niya nga dyan ay naririnig niya nga mga rumors ganyan na itong si Sekingal at saka si Sitch ay talagang malapit silang magkaibigan. So now
Di raw ba nila napag-usapan itong gantong bagay, yung pagre-resign ni Sekingal, yung pupunta siya dun sa Neo? Hindi raw ba yan nabanggit ni Sekingal dito kay Sitch? Hindi raw ba nila napag-usapan yan beforehand? At so dito, sagot etong si Sitch at ang sabi niya nga dyan, hindi. Walang nabanggit si Sekingal patungkol sa pagre-resign niya. At tuloy ngayon dito ni Sitch na itong si Sekingal, originally, gusto raw niyan talaga na maging hero. Kaya nga, naniniwala daw itong si Sitch na hindi katulad nila ng mga office worker. Itong si Sekingal, may sarili siyang ideals at saka principle pagdating sa pakikipagtrabaho dyan nga sa mga heroes. So kaya nga dito, ang tuloy pa nga ni Sitch na kung yan talaga yung decision ni Sekingal na mag-resign at lumipat nga dun sa new organization, ay talagang nirespeto niya nga araw yan. So kaya nga dito tingin-tingin lang itong si McCoy dyan kay Sitch at eto napapaisip itong si McCoy dyan nga kay Sitch at then after nga nyan ay talo na nga, balik na nga dito ngayon kay Sekingal. At eto punta ngayon siya dyan sa may drawer niya at kuha niya itong attach case niya dyan at after nga nyan ay eto lapag niya, bukas na ngayon itong attach case at after niya ay labas na dyan itong artificial na kamay at itong artificial na mata ulit. So pagkatapos nito ay dito nga salpak ngayon niya ni Sekingal itong kanyang kamay at saka itong kanyang artificial na mata at then bam! So dito ready to work na ulit itong si Sekingal pero dun na sa Neo sa kalaban na organization. But then after nga niyan ay dito inon niya na itong kanyang mata at bam! So labas na dito. At hindi ko alam kung ano-ano itong mga lumabas dito na hologram. So parang mga data o info itong mga lumabas dyan sa harapan ni Sekingal. At eto ngayon ay biglang tingin-tingin siya ngayon sa mga info na to. So parang inaaral na o ina-analyze na ni Sekingal itong mga data. At so dito ay habang tinitignan na nga ni Sekingal itong mga data dyan sa harapan niya ay bigla ngang kinontak niya na itong si Child Emperor. Pero this time ay hindi na Child Emperor nga itong codename ni Child Emperor. Ang tawag na sa kanya ay Isamu. Pero Child Emperor na lang pa rin din yung itawag natin sa kanya kasi medyo nasanay na ako eh. Pero ayan nga ay biglang contact na ni Sekingal itong si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, naririnig daw ba siya ni Child Emperor? At dito respond na ngayon itong si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, good work Sekingal, sabi niya ganyan. At eto, sabi ni Sekingal na mukhang okay naman na install niya na nga itong modification na binigay nga sa kanya ni Child Emperor. So ito yung mata at saka nga ito yung artificial na kamay. So okay naman daw, gumagana ng maayos, sabi niya ganyan. At ito sabi ni Child Emperor, mabuti naman at saka dapat lang kasi siya yung nag-setup niyan, sabi niya ganyan. But then pagkatapos nga niyan ay dito nga sabi ngayon ito ni Child Emperor na mas maganda ngayon itong artificial na mata at saka artificial na kamay ni Sekingal kumpara dun sa ginagamit niya dati o sa binigay sa kanya dati ng Hero Association. So kaya sagot na itong si Sekingal at ang sabi niya nga dyan, okay sige kung ganun ay magsimula na nga sila, pasukin na nila itong Neo Organization. At tuloy dito ngayon ni Sekingal habang nakatingin dun sa malayo ay i-infiltrate nila parehas si McCoy at pati na rin yung Neo Organization. So si McCoy ay i-reveal nga raw nila yan o titignan nila kung ano pa yung mga masamang pinaplano niyan o yung mga scheme neto ni McCoy, habang sa Neo naman ay titignan nila kung meron yung pinaplano na counter-attack laban sa Hero Association nga. So ibig sabihin ay hindi naman talaga inabandon o binetray ng mga to yung Hero Association. Balak pa nga nilang protektahan yan. So kaya nga dito ang sabi ni Child Emperor na di niya maisip na etong si Sekingal ay isang normal lang na empleyado kasi nga ang husay-husay daw nito ni Sekingal yung guts at saka yung initiative na meron itong si Sekingal, ang husay nga raw at nakita yan ni Child Emperor during nung magkatrabaho sila, nung sinugod nila yung Monster Association dati. So kaya nga ito napapangiti itong si Sekingal at ang sabi niya nga dyan, ino-overestimate siya masyado nga nito ni Child Emperor. Pero salita ngayon itong si Sekingal at ang sabi niya nga dyan, okay daw sana kung silang dalawa ni Sitch ay itong si Sekingal at si Sitch ay nahuli nila sa akto itong paggawa ni McCoy ng kalokohan. Pero wala naman din daw sila magagawa kung hindi sila tutulungan nga nito ni Child Emperor. So kaya nga ito, sagot si Child Emperor at ang sabi niya nga dyan, kung pag-uusapan lang naman ay yung pagpapatalsik kay McCoy ay talagang madali lang namang gawin yan. Pero ang problema dyan,
hindi nila alam kung ano yung pinaplano pa ng Neo organization pagkatapos nga na mapaalis nila itong si McCoy. So baka nga mamaya may countermeasure na iniisip o pinaplano itong Neo organization para pabagsakin itong Hero Association. At so dito sagot itong si Sekingal at ang sabi niya nga dyan na tama yung sinasabi ni Child Emperor at magiging risky nga yan para sa Hero Association. But then pagkatapos niya na eto nga pababa na ngayon ng elevator itong si Sekingal at nagpapaalam na siya dyan kay Child Emperor. Sabi niya nga sa susunod na nila pag-usapan yan at pupuntahan niya na nga itong si Child Emperor muna. Pero pagkabukas nga ng pinto ng elevator na to ay dito bumungad sa kanya sa harapan niya itong si Metal Bat dyan. So ngiti-ngiti lang dyan sa kanya itong si Metal Bat at then ay dito ay nagulat nga ng bahagya itong si Sekingal. Sabi niya nga dyan, teka lang Metal Bat. So dito salita na itong si Metal Bat at ang sabi niya nga dyan na narinig niya, alam niya na itong si Sekingal ay lilipat na dun na magtatrabaho sa kalaban na organization. So dito sagot itong si Sekingal, parang naiilang pa siya. Sabi niya nga dyan, ang lupit ng pandinig nito ni Metal Bat, alam mo na, sabi niya ganyan. So kaya dito tanong na itong si Sekingal, sabi niya nga dyan, ano raw ba yung gusto nito ni Metal Bat, bakit siya nandiyan dyan? So sabi nga dito ni Sekingal, nandito ka ba para tapusin ako o para ako yung asikasuhin mo, yung traitor, sabi niya ganyan. So dito sagot itong si Metal Bat at ang sabi na nga dyan, hindi naman ganun. At dito na nga ngayon in-explain ngayon ni Metal Bat kung ano yung nangyari, bakit nandiyan siya sa harapan ngayon ni Sekingal. So ang nangyari nga kasi dito, itong si Siege ay kinausap at ino-offeran itong si Metal Bat na kung pwede nga dito na siya tumira sa panibagong Hero Association na to. Kasi nga pag nandyan nga raw siya tumira o pag dyan siya tumira, lahat ng mga gamit dyan, yung facilities, magagamit niya, sabi niyang ganyan. So dito, sabi nga ni Metal Bat, ano kapalit? Poprotektahan niya, ililigtas niya yung mga mayayaman na nakatira dyan sa Hero Association na yan. Sabi niya hard pass, sabi nga ni Metal Bat, ayaw niya. So ang tuloy niya pa nga dito, ayaw niya na makita siya nung nakababata niyang kapatid na babae na ang pinoprotektahan lang ay yung mga mayayaman at iwan niya yung mga ordinaryong tao dun sa labas nga ng Hero Association at hayaan sila na iligtas lang o ipagtanggol yung sarili nila kapag meron panibagong mga monster na lumabas. So ayaw ng ganyan nga neto ni Metal Bat. Pero dito nga sagot si Siege at ang sabi niya nga dyan, kapag etong si Metal Bat dyan din tumira sa Hero Association, syempre pwede niyan dalhin dyan yung kapatid niya, dyan sila parehas tumira para wala kang problema. Etong si Metal Bat, sabing ganyan ito ni Siege. Pero dito nga sagot etong si Metal Bat at ang sabi niya nga dyan, hindi, ayaw niya. Ang gagawin niya, siya pa rin yung magliligtas dun sa kapatid niya katulad nung ginagawa niya pa rin dati at dun lang sila mag-i-stay kung saan sila nakatira. Di sila lilipat dyan sa panibagong Hero Association na yan at may kisama, may kimingle dun sa mga mayayaman na yan. At so yan lang naman yung gustong iparating neto ni Metal Bat na hindi lang siya magtatrabaho, hindi lang yung mga mayayaman yung poprotektahan niya. At so pagkatapos nga niyan ay dito napabuntong hininga na lang itong si Siege at sabay ngiti. Sabay sabi niya nga dyan ay napaka-simple minded lang talaga nito ni Metal Bat katulad nung inaasahan niya. So compliment yan ni Siege para nga dito kay Metal Bat. But then after niyan dito ay tingin-tingin lang itong si Metal Bat dyan nga kay Siege. Pero itong si Siege salita na ulit siya at ang sabi niya nga dyan, okay sige ganito, nag-give up na siya, hindi niya napipilitin itong si Metal Bat na tumira dyan nga sa Hero Association para nga protektahan yung mga mayayaman. But instead ay meron siyang gustong hilingin para dito kay Metal Bat. At then after nga niyan ay back to present na nga at eto ang sabi ngayon ni Metal Bat, kaya siya nandiyan sa harapan ni Sekingal dahil sinabihan siya ni Siege na maging bodyguard siya nito ni Sekingal at papasok din siya dyan sa may Neo organization. So dito ay napangiti etong si Sekingal kasi nga naman inaalala siya ng kaibigan niyang si Siege. So inutusan pa etong si Metal Bat na pumasok din dun nga sa may Neo organization para lang maging bodyguard nito ni Sekingal. So dito salita pa etong si Metal Bat at ang sabi niya nga dito kay Sekingal na ang lupit nito ni Sekingal
wala siyang sinasabi na kung ano sa kung sino man. At ito kusa lang siya kumikilos para protektahan itong Hero Association. Isang malupit nga raw na hero itong si Sekingal, sabing ganyan nito ni Metal Bat. So kaya naman pagkatapos niyan ay tuloy pa neto ni Metal Bat na wag nga raw mag-alala itong si Sekingal, kasi nga raw kahit mabasted sila o kahit mabuko sila ng Neo Organization na mga espiya lang sila doon, ay hindi niya papabayaan itong si Sekingal. Hindi niya hayaan na merong manakit o masaktan itong si Sekingal dyan. So talagang poprotektahan niya, ibig sabihin itong si Sekingal. At eto nga, ngiti-ngiti itong si Metal Bat dyan. Sabi niya looking forward daw sa pakikipagtrabaho niya dito sa kanyang boss. At eto, si Sekingal, ganun din yung isinagot niya dyan kay Metal Bat. Looking forward nga rin daw siya na makatrabaho etong si Metal Bat. But din pagkatapos nga niya ay dito alis na ngayon etong dalawa. At ayun, sinusundo na sila ngayon ng napakalupit na jet na nga na to. At galing yan sa may Neo Organization. So pupunta na ngayon ng Neo Org etong dalawa. At pagkatapos nga nito ay talo naman tayo dito sa isa pang side, sa may kabundukan naman, sa may dojo na ni Silver Fang. Dahil dito naman ay eto nga, labas na etong lalaki, parang tinatakot niya etong isang maliit na nga na to. Sabi niya nga dyan, hoy ikaw top disciple, lumabas ka dun at bilan mo ako ng pokari at saka ng yakisoba bread at samahan mo na rin ng konting bilis, sabi ng ganyan. At eto nga, labas na ngayon dyan itong sigaro natin. So binubuli-buli niya lang, inutos-utusan niya lang yung top disciple niya ni Silver Fang. Pero eto nga, nagbalik na itong sigaro, nandiyan na siya, nag-i-stay ulit sa dojo ni Silver Fang. Pero pagkatapos nga niya, is bam! So dito, konyat ngayon siya dyan, kotong ngayon siya dyan kay Silver Fang. So parang gigil etong si Silver Fang dyan kay Garo. At then after nga niya, is pak. So dito, bunas ngayon ng sahig etong si Garo ngayon dyan. So sabi dito ni Garo, nagrereklamo siya. Sabi niya nga, na naabot niya na yung pinakil ng martial arts. Tapos ngayon, tagapunas siya. Ba't siya nagpupunas ng sahig dyan? Sabi niya ganyan. So eto, nakalimutan ko yung pangalan ng lalaki nito. Pasensya na guys, may comment lang dyan sa baba. Pero eto nga, ang sabi niya nga dyan, teka lang, pinakil, yung banda rito, marumi pa, sabi niya ganyan. So dito, binubuli-buli niya na etong si Garo dyan. But then after nga niya, is bam! So dito, napikon, nainis etong si Garo. Pero pagkatapos niya, is pak. So ayun, kotong ulit siya dito kay Silver Fang. At eto, sabi nga ni Silver Fang kay Garo na kailangan gawin talaga ni Garo yung mag-i-start ulit siya dun sa mababa para i-accept ulit siya ng mga kasamahan niya. At so pagkatapos nga niyan, ay dito tingin sa oras, yun ito si Garo, sabi niya, okay, sige, tama na yan. Oras na para sa part-time job mo, sabi niya ganyan. So ito, ay biglang balikwas tayo. Etong si Garo, palit siya ng damit, sabi niya, talaga naman, hindi na natapos-tapos, sabi niya ganyan, trabaho siya ng trabaho. At so pagkatapos niyan, ay dito salita si Silver Fang. Sabi niya nga dyan, huwag magreklamo. Etong si Garo, kasama yan sa rehabilitation program niya. At so dito, labas sila ngayon ng dojo. At eto, parang binubuli ng malaki na to si Garo. At ang sabi niya nga dyan, dahil nga raw sa rampage na ginawa nito ni Garo, kaya ang dami raw yung umatras o nag-quit dito sa dojo ni Silver Fang. Kaya ngayon, wala na silang pera, sabi ng ganyan. So kaya pala kailangan magtrabaho na ito ni Garo, kaya kailangan niya yung part-time job. At so kaya nga pagkatapos niya, alis etong si Garo, sabi niya nga dyan, hindi na raw siya kailangan pang sabihan na yun nga, yung kumuha ng pera o magtrabaho para nga magkapera, talagang gagawin niya yan. At maghintay lang daw sila mga freeloaders na yan, sabi niya ngayon ni Garo. So yun, chinicheer pa siya ng ibang kasama niya dyan. At then pagkatapos nga nito, ay eto si top disciple na, higa-higaan na siya dyan, relax na siya, sabi niya nga dyan, sa wakas, makakapagpahinga na rin siya, makakapag-relax na siya. Pero habang nagre-relax nga dyan, etong si top disciple, ay maya-maya pa, biglang meron siyang napansin. At ayun, biglang natakot dyan, takot na takot etong si top disciple. At after nga niya, takbo ngayon siya dito kay Silver Fang. At ayun, sabi niya, Silver Fang, ayun, meron tayong unexpected na bisita, sabi niya ganyan. So hindi siya makapaniwala. At so pagkatapos nga niya, is dito, bam! Dating ngayon etong si King dyan sa may dojo nila Silver Fang. At so dito ay nagulat nga rin pati etong si Silver Fang sa biglang pagdalaw ni King dyan sa kanila. At so pagkatapos niyan ay dito salita na etong si King. At ang sabi niya nga dyan na meron siyang gustong sabihin dito kay Silver Fang. Gusto niyang kausapin yan. Pero biglang sagot etong si Silver Fang. At ang sabi niya nga dyan, nasabi niya na hindi talaga siya babalik na dyan nga sa Hero Association. So kasi nga diba nag-resign na etong si Silver Fang. Pero dito sa loob-loob ni Silver Fang, sabi niya nga, yung King's Engine
activated na, sabi ng ganyan. So ibig sabihin ang lakas na ng tibok ng puso ulit din ni King. But then ay pagkatapos niyan ay dito murmur na itong si King. So itong si Silverfang di niya na maintindihan kung anong sinasabi nga dito ni King. Pero ang sabi nga dito ni King ay nasa limit na siya. Di niya na alam kung ano pa yung gagawin. Natatakot siya kasi nga baka ma-reveal na yung totoong identity niya. At kapag na-reveal na yung totoong identity niya, baka marami nang sumugod sa kanya yung mga halimaw. So natatakot siya na mangyari yun. Kasi nga, alam naman natin na talagang walang lakas normal na tao lang etong si King. So yun yung kinakatakot niya. At saka isa pa, ay nung nakaraang araw-araw kinonfront siya ni Samurai o ni Atomic Samurai. So kaya daw baka etong si Silverfang ay makita niya yung totoo kung sino man talaga siya. Etong si King sabi niyang ganyan. At saka isa pa, since na etong si Silverfang ay nag-resign na, kaya wala na siyang magiging problema. Mas madali sa kanya na sumama dito kay Silverfang kasi nga hindi na siya nakalink o hindi na siya associated dyan nga sa Hero Association. At so dito ang sabi pa ni King, alam niya selfish itong re-request niya pero wala na nga raw kasi siyang choice, sabi niyang ganyan. So dito sabi nga ni Silverfang, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, sabi niyang ganyan dito kay King. At so dito nga ay parang namimilipit na etong si King. Hindi niya mabukay, hindi niya masabi talaga ng maayos yung mga salita na gusto niyang sabihin. Siya lang yung nakakarinig sa mga sinasabi niya. So dito ay bilang sabi pa rin ito ni Silverfang, hindi pa rin talaga di kita maintindihan, sabi niyang ganyan. At so pagkatapos niyan ay dito sigaw na etong si King, hindi mo maintindihan yung itsura, parang takot na ewan etong si King. At ang sabi niya nga dyan, pakiusap, gawin mo akong malakas, palakasin mo ako, sabi niyang ganyan. At so pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang netong chapter natin na to. At so ayan, ay bumanat na nga ulit dyan etong si King natin. So magpapalakas na si King, etong malupit. Pag lumakas nga sana, lumakas nga etong si King. So pag natutunan niya etong martial arts dyan ni Silverfang, ay nako, talagang magiging legit na hero etong si King natin dyan. Magiging legit na yung lakas niya. Pero ayun nga guys, ay maraming salamat sa panood dito kay One Punch Man natin. So pasensya na ngayon lang, pero yun nga, sa mga susunod ay pipilitin natin na isunod-sunod na nga rin yung pag-upload dito sa Manga Series channel natin. So yan guys, ay ulit maraming salamat. So laging mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.